Hello and welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin yung mga lighter side ng SEO. And today, meron tayong bagong pag-uusapan. Mhm. Nice. So, this is Jello. So, I'll be partnering Sir Gab in today's podcast episode. So, yung pag-uusapan natin or pagkukwentuhan natin today is about how to identify yung mga task na nasa roadmap natin, halimbawa for starting an SEO campaign. So, maganda to kasi usually natatanong din to sa akin. And I know most natatanong to ay Sir Gab kasi yung iba nangangapa pa kung paano yung gagawin nila na diskarte dun sa kanilang SEO strategy. So, maganda tong pag-usapan ngayon, Sir Gab. Maganda na kasi Ah, yung especially yung mga SEO specialist na nag-i-start. Well, 'di ba meron pang isang tawag sa ganyan na job description yung SEO strategist. So mm, parang kapag nagta-transition ka from being a specialist to a strategist, ito yung madalas na tinatakel, mm. Alam mo 'di ba? may bago tayo mag-start sa kwentuhan natin, yung sa specialist, may Mm. parang bad connotations. Nakikita ko lang naman sa LinkedIn, parang hindi daw dapat, sabi nila, hindi daw dapat tinatawag na specialist yung SEO kasi marami daw ginagawa, hindi lang daw parang specialty. Like, kunyari pag sinabi mo kasing specialist, parang link builder ka lang, parang ganon. Link building lang ba ginagawa mo? Pero 'di ba most of the time parang ang ginagawa mo rin is on page, parang may technical ka rin dapat. So dapat daw parang ang tawag is expert, parang SEO expert, not just Mhm. specialist, parang ganun. Sabi ko, ano ba Mm. kakaiba nun? Parang ganun din naman, parang nag-i-specialize siya sa SEO. So kahit na anong facet ng SEO, kaya niya, parang ganun yung nasa isip ko. So, kailangan po pagdebatehan yun, no? Oo nga. Anyway, No matter what job title naman talaga. Ako nga, nag-start ako SEO assistant eh. May o naririnig ka diba may bang ganun? assistant pa? Oh, may assistant pa. Oo nga Bago ka pala, maging no? SEO specialist, parang SEO assistant. Tapos, alam mo yung ginagawa nung namin, mga SEO specialist before, parang sila yung mga account manager. So nakikipag-usap sila Mm. sa mga clients, pero Oh, doesn't necessarily mean na sila yung mag-execute ng task. I mean, okay, yung okay. SEO assistant sila yung mag-execute ng task. So parang kung sa job description lang, maganda yung specialist, pero yung ginagawa naman talaga, Di mas ba? okay Ang sa gulo. akin yung being SEO assistant. De ano Kaya nga naman eh. yan, depende rin sa company kung ano yung Oo. mga differentiation nila dun sa mga task and kung paano ba yung expertise level nun. Oo. May tanong pa ako. Di ba Mm. sabi mo, SEO assistant? Mm. Magkapares ba ang SEO assistant sa junior SEO specialist? Or junior SEO expert? Kasi sobrang dami na ng jargons natin sa SEO. Minsan, nakakalito na or depende lang din talaga sa job description na ilalagay sa, kunyari, sa job hiring, ganyan, or sa company mismo, no? Oo, depende Nakakalito. lang. Dun Oo. sa previous company ko na yung sa corporate, yung junior SEO tsaka yung SEO assistant is similar lang. Pero pagdating Mm. naman sa freelancing, pag sinabing junior SEO specialist, ano siya? Yan yung may mga less than 2 years experience. Sa dami Ah, naman ng taon, no? Parang sa dami merit ng naman taon. taon. Mm. Nice, nice. Anyway, ibang topic na pala yun. Baka umabot tayo ng 1 hour dyan. Yung first question natin about sa identifying tasks sa roadmap. So, Sir Gab, what is your first step when creating an SEO roadmap sa mga project? Yung Okay. pinakaunang step mo sa paggawa ng roadmap dito sa mga projects sa SEO. Okay, siguro sasagutin ko to na yung scenario is isa kang SEO na nag-offer ng service. So Mm. parang medyo general to, pwede sa lahat. Yung Mm. unang-una kong ginagawa is ina-identify ko muna yung service and yung products na in-offer ng client. Okay, oo. Kasi parang mahirap gumawa ng strategy kapag hindi mo naman alam kung ano yung ibebenta mo. I mean, Mm. pwede yung parang meron ka lang generic strategy na ginagawa natin, pero meron pa rin talagang iba-iba na customized para do sa specific business na yon ano. Mm. So na-experience ko to pag iba-ibang niche yung hinahawakan ko. Mm. Ang ginagawa ko, in-identify ko muna ano ba yung product, ano ba yung unique selling propositions nila. Mm. Tapos ano ba yung USP. current, oh yeah, yung current situation ng website
Kumbaga, ready na Mm. ba tong website na to for SEO? Yan. Or nasa bandang middle na ba sila or medyo malaki na yung brand nila doon Mm. sa ano, kasi doon mo babase yung ano yung strategy mo. Mm. Kumbaga, kung siguro sa ano perspective na lang ng isang SEO specialist, kapag ang website ay wala pa masyadong 1 year ganun, ang mga strategy na gagawin mo hindi pa ganun kahihirap. I mean, yung mga Mm. basic ano lang, optimization, like yung keyword research mo, paglalagay mo ng keyword sa mga title tag or sa content. Mm. Tapos hindi ka pa pwedeng lumaban dun sa mga Established na, no? matagal na. Oo, Mm. established na brands. Kasi para kang ano yun kung sa pag-gym, para kang nag-ego Mm. lifting sa ganun. Yan, yan. Binuhat mo yung agad yung mabigat Sa durog yung boto mo. Yun, yung first step ko, tinitignan ko muna yung situation ng website, pati inaalam ko yung Mm. products. Tsaka nagbe-base din dun sa ano no, yung kung ready na ba yung website for SEO or kung gaano na ba katagal sila. And also yung sa brand recognition na rin sa, ano ba kung pag tinype mo ba yung, kasi minsan yung sa name ng ng Hmm. website, minsan di pa nga, I mean, hindi pa yun yung lalabas baka ibang brand pa nakatunog Iba. Ano, ganyan nangyayari. So, Uy, mayroon kaya mga branding na parang pare-parehas lang halos, tapos nagkakaiba lang sila yung extension ng name. Kunyari, may yan, INC, pwede. may Oo. PTY, may LTD, mga ganun. Nangyayari yan So, pagka ganyan, siguro kausapin mo for expectation. Kasi nag-expect syempre yung client ng, agaran na traffic, rankings, etc. So, siguro maganda yung sinabi ni Sir Gab na dapat alamin mo muna kung ano yung estado ng business kapag magi-start ka ng roadmap mo. Kasi mamaya, mataas yung expectation ng client mo, di ba? So, yun. Mag-gauge mo na kagad banda dun. Sir, sa ano ba, pwede rin nating isama dito yung ano no, yung parang audit, like yung mga audit na typical audits for starting yung roadmap? Or roadmap muna ba bago yung mga audits na gagawin? Dapat talaga audit muna. Hindi Okay. pwede ka makagawa ng roadmap mo na hindi mo man lang sinag kung mataas na ba backlink profile ng website or ano Okay. ba yung mga errors na dapat i-fix sa website. Tapos, gaano ba kagaling yung pagsusulat nila ng content or yung EE80 nila. So, Oo. yun yung mga simple Kung may audit na pwede nagsusulat mo din, gawin. no? Oh, Kung baka may mamaya wala pala tong vlog. Tapos Wala. Tapos mga tapos team gusto, content lang. tapos gusto niya mag-rank sa mga, for example, gusto niya tumaas yung traffic niya, wala pala siyang vlog. So, at least, Wala. alam mo agad yung yung pwede mong Mm-mm. ilagay sa roadmap mo na ano yung priority na task. Mm. Yun. Yung sa mga audit, isa-isa natin yung audits like technical audit, content audit, so kasama rin yan. If may GMB, kailangan din Yan, nilang local. local. Yung sa technical, napaka-importante, Sir Gab. Alam ko, isa ka dito sa pagtatanungan namin for technical audit. Mm. Emphasize ko lang ng matindi yung technical audit kasi isa sa mga bagay na nakikita ko madalas, hindi na, kunyari, yung website na nagawa na dati is hindi pa rin, kunyari, hindi pa indexable. Kumbaga, Mm. homepage lang yung indexable, tapos yung mga service page hindi na. So, pinaka-importante bago kayo gumawa ng roadmap, tingnan nyo muna kung indexable yung page. Then, kasi parang may nakita ako na ito naging client ko siya, pero for the longest years, 2 years ata or 1 year and a half, hindi pala na-index yung ibang niya. Yung Mm. ibang pages ng website. So, sabi ko, ba't ganun? Anong ginawa ng SEO mo dati? Ganyan, bla, bla, bla. Mm. So, ayun. Importante yung audit nyo on point whenever you're creating yung roadmap. So, yun lang, sir. Nagdagdag lang ako. May ano Goods. ko pa doon? Oo, Tama naman yun. Ako nga, mm. bago pa lang talaga ako mag-optimize ng isang website, technical audit muna yung tinitignan ko Yun nga, Kasi oo. parang sayang lang effort kung hindi naman na talaga nakikita ni Google yung mga Mm. pages na gagawin mo dyan kahit na sobrang ganda or Oo. sinulat pa yan ng kahit sinong sikat na tao, hindi naman napupuntahan ng Index yung vlog. robots. Oo. Walang kwenta. Or fan pages pala siya, no? Parang ganun. Oo. Gusto mo siyang mag-rank pero hindi mo naman nililink doon sa website, paano mapupuntahan ng bots? Oo, kahit magdasal ka dyan, hindi yan. Hindi yan naangat. Kahit niya, yung tawag dito, submit niya sa GSC ng mano-mano. I mean, okay, makikita pero ang tingin ng Google doon, ang tingin ng mga robots doon, hindi siya importante yung page kasi hindi mo siya nililink sa navigation or hindi mo siya nililink sa ibang blogs na relevant. Ganun. Within the within the website. So, yun, good point. Thank you, sir.
Anyway, moving on, sir. How do you ensure naman that your SEO task are yung mga task na gagawin mo align dun sa overall business goal ng company or client? So hindi lang basta SEO goals yung overall Mhm. business goal. Yun. Ito maganda tong question na to kasi hindi talaga dapat ini-skip yung part na kumbaga ano ba yung goal mo. Parang sa life natin yan eh. Pag wala kang goal parang hindi mo din alam kung ano yung mga next step na gagawin mo. Kasi nga wala kang goal. Oo. Wala akong map Unlike pagka meron kang Mm-mm. goal na nyari, gusto mo maging business owner ka in the next 5 years. So ano yung mga pwede mong gawin para maging business owner ka? Mm. Parang meron Mm-mm. may vlogger akong pina-follow, si Kong TV. Oh, May sigong. sinabi siyang ganyan na parang, ano ba yun yung yung ini-imagine niya talaga yung mga gusto niya sa buhay. Tapos parang yun yung Mm-mm. nag-a-attract ng ng vibe or ng positivity. May Kaya vision para board ba siya, mangyari. ganun? Ha? Parang vision board, ganun. Hindi parang ina-explain lang niya na every time na meron kang goal or meron kang gustong dream, kailangan mo siyang isipin palagi Mm-mm. at magkakatotoo yun. Parang Mm-mm. gano'n So na it starts with a goal, no? Mm-mm. nag-a-attract daw yung mga elements. Alam mo naman pag nag-explain si Kong TV, medyo nakakatawa. Pero sa totoo lang, may May point. may May point. point eh. Mm. Tama, Hirap tama. siyang gayahin. Anyway, Ah, yun sir. Any tips on that? okay, kaya maganda kung hindi alam ng client kung paano mag-set ng sarili niyang goal, siguro tuturuan niyo as a SEO. Sa'yo Okay? manggagaling, no? Oo, Oo, yung magbibigay kayo ng initiative. example siguro Mm-mm. na kunyari, ano yung ginagawa niyo doon sa ibang clients niyo na pwede niyo ring Mm-mm. i-explain sa kanya. Kadalasan Mm-mm. naman ang lalo na sa mga local clients, ang gusto niyan yung conversion, 'di ba? Leads. Yung Oo. leads. Mm-mm. So, may either may mag-contact sa kanya, may tumawag sa Mm-mm. kanya. Ngayon, yung mga strategy niyo na lalagay niyo sa roadmap, dapat makakaapekto doon sa goal na Mm-mm. iseset niyo. Ay kadalasan 'to nangyayari kapag nag-kick off call. So, tatanungin niyo muna sila kung ano ba yung goal nila. Kasi Mm-mm. tandaan nyo palagi, hindi naman pare-parehas ang gusto ng mga kliyente. May iba, gusto nila certain aspect lang ng website nila. Gusto nila ng traffic or gusto nila i-focus lang Rankings. ito lang yung, kumbaga, ito lang yung product na yon na gusto nilang i-focus for this campaign. Mm-mm. Hindi naman lahat. May mga ganun type. Mm-mm. Hindi laging lahat ng pages kailangan i-optimize. Hindi lahat kailangan ng leads. Mm-mm. So, minsan, meron pala siyang product or service na mas malakas kasi mas malaki yung kita. Yun yung gusto niya Mm-mm. i-optimize kaysa dun sa isa. Ino-offer lang niya for the sake na, kasi ino-offer din ng competitor. No? May mga Oo. ganun eh. May mga ganun. Mm-mm. So, May kailangan tulungan niyo siya mag-set ng goal. may experience akong ganyan. So parang ang pinapa-push niya dun sa parang contract namin before is makabenta siya ng heater. Yung heat sa Australia to eh. Yung Mhm. parang basta heater kasi for the longest time hindi pa siya nakakabenta ng Mhm. heater using yung SEO nila dati. So ayun, example lang to sir. Mhm. Nagliliway lang ako ng konti. Tapos yun, so knowing that ang ginawa ko, tinignan ko kung part na ba yung website niya ng parang yung merchant, Google Merchant, yung mga Ah, listing. So nakita ko ganun. na hindi po siya nakakonect doon. And Mhm. then, ayun nga, part ng goal niya is makabenta. So, yun, kinonect ko yung website niya and then nag-follow ako dun sa mga guidelines. And then, yun, within siguro 2-3 weeks, nakabenta kami ng dalawa na, tawag dito, nung heater niya. So, Okay. yun, tuntua yung client na yun kasi for the first time daw in parang a year or two, nakabenta na rin siya ng niya, heater niya. Kasi more on service yung nila. Parang yung sa Pilipinas, 'di ba yung sa air conditioner, yung mga nagbebenta ng aircon, tapos may service sila na Ah, parang ganun sa kanya, sa heater naman. So more mas on malaki service daw. kita Oh, pag service. mas malaki nga yung kita ng service. Kaya so ang dami na nung inventory niya ng heater. Gusto niya Gusto makabenta. niya makabenta. Okay. Oo, Oo, 'di so ba? Yung mga ganong oo, goal. Pwede mo mga naman ganun kasing goal. yan i-translate into actionable na i-connect mo pati Mm, dun sa mo, sa mga task na gagawin mo. yan. Hindi lang yung kung ano-ano lang yung gagawin. Oo. Lalo na yung mga Magdepende generic sa lang like kanila. yung sinabi ni Sir kanina na may mga generic task kasi SEO like ayusin mo yung H1, ayusin mo yung meta Yan. description, yung mga ganun. So siguro medyo advanced na rin yung pinag-uusapan natin dito but nailing the point na most of your actions must be geared towards dun sa gusto rin ni
ni client nyo. So Oo. yun, tama. At the end of the day kasi, si client naman talaga yung magbabayad sa inyo. So, Oo. kahit na isatisfy mo, for example, yung technical SEO niya or yung page speed niya, tapos sinabi mo kay client, ay, napataas ko yung ganito, ganyan, na 90, 100 yung score. Okay. Ganun. Matutuwa ba siya doon? I mean, Oo, di ba? Oo. ma-impress ba siya sa ginawa mo? So, Sabi, depende. sabihin niya sa'yo, ay, ano ngayon? Okay, so hindi pa rin ako nakabenta ng heater. Oo, yun, 'di ba? So, 'yun. Yung mga bagay kasi dapat na ma-understand din kayo na ginagawa nyo rin dapat. Misa kasi ano 'yun, parang out of the box na 'yun yung ganong klaseng ano. And makukuha nyo lang 'yun kapag kunyari nagbabasa kayo palagi ng Sedge, o yeah, Search Engine Journal, or nakikinig kayo sa amin, may mga nakukuha kayong strategy na ginawa namin dati sa past clients namin na pwede nyo i-adapt sa mga clients nyo, 'di ba? So, yun lang, never stop learning lang, and para magkaroon kayo ng mas maraming arsenal or mas maraming tools sa pag-solve ng mga problem para sa clients nyo. I-add Okay ko na. din, sir. Okay na ako dun. Sorry. Okay na. Let's G. So, third question natin, sir. How do you break down larger SEO goals? So, ito naman, SEO goals into manageable task on your roadmap. So, once na alam mo na yung task, yung goal nyo with the client, yung sa mismong business niya, Oo. that's the time ko-convert mo siya sa SEO goals eh. So, parang, kumbaga, tidbits ng bite size ng goals niya. So, for example, ang una mong goal is to collect ka muna ng mga keywords na related dun sa product na gusto niyang ibenta. Tapos, dapat yung mga makukollect mo na keywords is talagang relevant dun sa product, and yun yung hinahanap kasi ng audience. 'Di ba? So, kung yung audience mo, minsan kasi may mga audience yung client natin na B2B, or business to business, like gamitin natin yung example yung heater mo. Kunyari, yung business mo nag-offer ng heater, pero nag-offer naman siya sa mga businesses din. Yeah, enterprises. Like sila yung nagdi-distribute talaga nung heater product. So iba yung keyword na ginagamit noon, 'di ba? Nung businesses na yon. Kaysa dun sa mga consumer, tinatawag natin B2C, na sila ang tatype talaga nila, yung mga repair or installation, ganun. Yung B2B, hindi sila magtatype ng installation or what, kasi ang gusto nila mga tipong wholesale, ganyan, or product na mas mura, pero for industrial, for example, yung mga ganun na pwede nilang i-offer. Pag alam mo na yung mga keywords, punta ka sa next step. So ano ba yung dapat mong gawin para mag-rank dun sa keyword na yon? So align pa rin to dun sa goal nila. So for example, unahin nyo na yung mga keywords na low competition. Tapos ilagay nyo yung mga service pages na kailangan dun sa website. I-offer nyo yung product ng maayos, depende kung ano yung keywords and kung sino yung audience. And then, kumbaga, hinahati-hati mo para ma-achieve mo yung SEO goal at the same time yung business goal ng client. So, ganun. Pagka create kayo ng roadmap, hindi naman porke sinabi ng client, gusto ko makabenta ng heater, yun agad yung task. Gagawa ka muna ng mga subtask. Kumbaga, ano ba yung mga dapat gawin para ma-achieve mo yung gusto ni client. So, ganun yung pagbe-breakdown ng mga task para dito ma-achieve yung SEO goal. Ganun yung idea ko doon. So parang malaking muna, yung parang yung big goal muna, tapos parang ilalagay mo, kunyari nagbi-brainstorm ka sa sarili mo lang, lalagay mo yung pinaka main goal dun sa taas, tapos ngayon gagawa ka ngayon ng parang listahan ng mga gagawin mo rin sa under it kung paano mo siya ma-achieve. So yun, magandang magandang. Depende sa aspects to hindi porke link builder ka, wala ka ng connection dun sa goal. Meron ka pa din syempre ang isa mong magiging possible goal doon, i-link mo yung page na yon na ino-offer niya. Diba? Yung example nga natin, yung heater page. Nyari, service page ng heater. Or yung mga connected na blogs, pwede mo pa rin siyang i-link doon para, kumbaga, nakakatulong ka pa rin doon sa overall goal. So, at the same time, kung ikaw naman, technical SEO, ang gagawin mo, yung mismong page na yon, papataasin mo yung score sa Core Web Vitals or sa page speed para help ka din dun sa overall business goal, di ba? No. May isa akong dadagdag din sa technical. So halimbawa, madalas ko itong nakikita sa mga e-commerce. Minsan, kunyari yung heater page natin. Yung heater page natin is mayroon
10 pages ng mga heater. So, sa technical side ng SEO, lagi kong napapansin na yung page 1 and page 2, yung canonicalization nila, mali. Like yung Mm-mm. page 2 naka-canonical dun sa page 1 and the rest of the pages naka-canonical lahat dun sa page 1. So, Mm-mm. ito laging i-double check nung mga nagte-technical SEO rin na yung canonical is dapat nandun sa parang self-referring. Lagi nyo makikita yan sa GSC. So, isa rin yun sa mga bagay siguro na pwede nating idagdag dito sa yung sa reference lang natin na na heater. Baka may add ka dun, sir. Oo, tama naman. Lalo na Oo. sa e-commerce, hindi talaga, Lagi. Oh. hindi talaga, for me, hindi siya madali. Kasi, kaya lang naman, yung iba nahihirapan talaga mag-optimize kasi madami talagang pages. Pero Mm. once na alam mo kung ano yung pinaka-important pages dun, pwedeng doon ka lang mag-focus. Mm. So, yung mga other, like, nagko-compete, gawa ka ng paraan para, maging, si Google, alam niya kung sino lang yung gusto mo iparank. So, tama na Mm. lalagyan ng canonical or Oo. you-utilize mo talaga yon or other aspects pa ng technical para Para makita nga nila makita niya yung importanteng page. Yun lang naman. Mm. So tawag ito, mag-zoom out lang ako kasi parang hinimay-himay natin dito yung yung paano yung pag-manage ng task. Siguro bigyan ko lang kayo ng mas top view ng mga kung paano nyo itawag ito, gagawing bite size yung mga sinabi namin kanina, 'di ba? Yung sinabi ni Sir Gab about dun sa heater, yung all of the example. So siguro ang number one na pwedeng magkaroon kayo is framework like system. Halimbawa kay Sir Gab, may tinuturo siya dun sa course niya na system kung ano yung mga uunahin mo. Like, so magkaroon ka ng framework. So doon din sa course ko, may mga frameworks din doon kung paano yung pagkakasunod-sunod. And also, at the same time, parang may project management. Kasi yung mga goals mo kapag sobrang dami niyan, so di ba yung sa example natin kanina, may bigger goal tayo tapos may mga subtask. So, paano mo siya gagawin sunod-sunod? Ngayon, dapat magkaroon ka ng parang project management. Hindi kailangan na asahan na yung project management mo or yung mga high-powered like Monday. Pwede kang gumawa kahit sa anong tawag dito? Google Sheet? Spreadsheet. Oh, spreadsheet. Oh, may sa course namin ni Sir Gab. Alam ko, Sir Gab, meron din sa course mo, di ba? Yung parang project management din. So, Nagbibigay ako yun. ng template na mga gano'n Ayun. kasi Mm. alam ko nagiging problem talaga yan. Mahirap talaga mag-manage ng task. Lalo na kung hindi ka pa familiar sa mga iba't ibang project management. Kasi kung sige, sabi natin marami kang task, marami kang nasa isip na tactics na pwede mong gawin. Kaya lang sabog siya. So nakakalat lahat yung mga gagawin mo, 'di ba? Maganda meron kang parang project management tool na kailan yung target date mo, 'di ba? Mhm. Sinong gagawa nito? 'Di ba? Gaano kataas yung priority niya? High priority ba 'to? Parang ganoon. So, ayun, sa courses namin meron, course ni Sir Gab tsaka sa course ko may mga template for this particular thing para may may guidelines kayo on how to break yung larger SEO goal into smaller task. So, yun lang. Moving on, Sir Gab. Nag-plug pa ng ng course pero anyway, how do you balance, sir, yung long-term SEO strategies? So, yun, yung long-term SEO strategies with short-term task in your roadmap. So, long-term SEO strategies, tapos short-term task. Okay. Pagka short-term task, syempre dito ko nilalagay yung mga importante or yung tinatawag ko lagi quick wins na once na na-implement mo tong bagay na to, makakakita ka na kagad ng movement dun sa website. Oo. Like dun sa traffic niya, pwedeng tumaas agad kasi, isa sa mga gustong-gusto kong ginagawa, yung chinecheck ko ba kung tama ba yung keyword na existing na ginagamit nila. Oo. Kasi mamaya, nagli-link building ka na kaagad, di naman pala yung keyword na tina-target dun sa page. Diba? Parang fundamentals wala. Saan yun? Saan siya magra-rank para kay Google? Pwede, pero I think matagal mo siya mapaparank kung hindi mo talaga ayusin muna kung ano yung keyword targeting or intent targeting na tinatawag. So, yun yung mga short-term task na naiisip ko, especially kapag gumagawa ako ng audit, kapag gumagawa ako ng strategies or roadmap, ang nasa umpisa lagi yung first month pa lang or possible nga first week ma-implement na kagad is yung pag-optimize ng keyword. Tapos, per page, no? Per page na lalo na yung mga important pages, yung mga homepage, product pages, no? Or meron sila mga top blogs, yun yung mga i-optimize ko kaagad. Nice. Pangalawa, yung sa branding,
Baka mamaya kasi, tulad nung example kanina, na hindi pala siya nagra-rank doon sa brand term niya. Ngayon pa naman, napaka-importante nito. So, gawa ka ng list of tasks na madaling i-implement. Like, for example, yung branding niya hindi pala consistent sa GMB. Hindi pala consistent yung brand name na ginagamit niya doon sa mga social media niya, pati doon sa website. So, quick wins na papalitan mo yung mga yun. Kasi di naman naabuti ng, 1 week yung pag-edit nun. Siguro baka 1 day, 2 days, tapos na yun no? Oo. Tapos di pala consistent yung NAP or yung tinatawag nating name, address, profile dun sa mga yun. So, malaking impact yun pag ganun. Ano pa ba? For example, sa link building, nakita mo na pag-audit mo nung backlinks niya, madami palang broken links, no? Yari, may mga backlinks siya from .edu websites or mga talagang relevant sites, tapos nagpo-point sila sa broken link. Yun lang. Pag pumunta sa website, makita mo DR90, DR80. So pag nakita mo yun, syempre redirect mo na kaagad to dun sa page na relevant or kahit sa homepage kasi sayang naman yung backlink na binibigay nun, sayang yung link juices. So once na na-implement mo yun, within a day, kaya na yun agad Baka bukas meron na agad effect. Yung mga ganong strategy is short-term pero super impactful. Sila yung ginagawa ko madalas sa first month or kahit sa first 2 weeks, ini-implement ko na kagad yun. When it comes to long-term naman, strategies, importante pa rin naman to. Pero since sabi nga long-term, ito yung kadalasan hindi mo agad makikita result. Like for example, nag-link building kayo, no? So marami na kayong ginawa, vetting na kayo ng websites, nag-contact na kayo ng mga tao or blogs na related. Tapos, tsaka pa lang kayo nakakuha ng mga after 6 months or after 3 months, tsaka pa lang kayo nakakuha ng mga leads. Nung nag-build kayo, yung impact nun, hindi agad-agad. So, pwedeng sa mga susunod pa na month, baka nga minsan tapos na yung campaign nyo, hindi pa rin nagte-take effect Tapos, may ganito kasi ako na experience na client na akala niya walang result na ginagawa namin. Ang ginagawa namin doon, nagli-link build kami. At the same time, nag-add kami ng mga content dun sa mga product pages niya. So, yung ganong concept kasi para siyang tuloy-tuloy na medyo mabagal yung result. Pero, kapag na-recognize ka ni Google na ginagawa mo yung mga magagandang bagay na yun, that's the time na, pag nag-core update, for example, biglang magi-spike yung traffic niyan eventually. Tapos, biglang nag-contact ulit sa amin tong client na to na gusto daw ulit niya magpa-SEO, guys. Sabi mo, touch move. Sabi ko. Parang ala naman, kumbaga, returning client, okay pa din naman yung gano'n. I-accommodate pa rin namin, of course. Pero gusto ko lang din na ma-realize niya na yung ginagawa namin is not yung parang makakita ka agad ng effect afterwards. Kailangan mag-wait ka muna ng few months para talaga magkaroon ng results. So, yun. Ganun lang yung long-term strategies naman. So, ayun, +1 ako dun sa yung easy fix na pwedeng gawin na parang high impact kagad. Tapos, ang parang sa akin nahahati ito sa different aspects. Like, yung fixing technical side of SEO, parang sobrang quick win siya. Like, yung mga broken link na sinabi ni Sir kanina. So, isa yun. Tapos, yung sa indexing, kapag naayos mo agad yun, baka na-crawl na kunyari yung mga content dati pero hindi inintindi ni Google kasi naka no index siya. So siguro napasadahan niya yun pero hindi niya sinama doon sa SERP kasi nga no index Tapos nung ginapang niya, doon niya na-understand na magkaka-connect na pala lahat to. So baka mag-boost ka agad ng ng traffic nun or ranking whatnot, 'di ba? So tingin ko yung for short term task parang naka-align siya mostly dun sa technical side. And yung content tsaka yung backlinks, yung content and backlinks depende kung gagawin mo So kung gagawin mo siya, like magsusulat ka ng bagong content and magbi-build ka ng panibagong links, nasa long term siya. Tulad ng explanation mo sir kanina or yung example mo na delayed yung yung result nung ginawa nyo. So dun siya nahati. Pero yung sa content naman, sa optimization side, nandun siya sa short term. Parang yun yung nakikita ko na technical, SEO, mga i-fix doon. So, for short term siya. And also yung optimization ng tawag dito, ng copies, hindi lang sa content. Like, yung landing pages, kasama rin siya sa short term. Kasi yung iba doon, kunyari, nasa top
nasa ranking 10 or 8 yung page ng service page nyo or ng product page nyo. Ngayon, konting optimization lang dyan, 'di ba? Baka ma-push siya papunta sa top 5, 'di ba? And then from top 5, siguro bibildan mo na lang siya ng link. So, nandun na yung long term ulit, yung links. So, pwede nyo siyang hatiin. Ewan ko kung mag-agree ka dito, sir. Pwede nyo siyang hatiin into those buckets na kapag technical side, dapat gawin ka agad. Like short term task agad siya. And also yung optimization ng content. And then kapag longer term naman, kasi pero yung balance kasi yung hinahanap natin dito. Yun yung nandun sa question. So, habang ginagawa mo yung short term, dapat binabalahan mo na yung parang content side. Yung susulat ka na rin, 'di ba? For may nagawa ka na rin na parang content map. Like meron ka na sa content workbook mo na ng susulatan per month. Ilan ba yung susulatin mo? And then also siguro at some point kahit 1 times or 2 times a week, search ka na kung sino yung pwede mong i-send for outreach. Like for an instance sa local SEO, like kung maggagawa ka ba resource page link building, so magre-research ka na ng konti. So ito ulit, yung mga task na gagawin mo sa campaign mo will also depend sa knowledge mo tsaka sa experience mo. Kasi pwede kaming magbigay ni Sir Gab dito ng mga examples pa, sobrang dami. Kaya lang baka hindi kayo makasunod. So it all boils down pa rin sa experience nyo on handling tawag dito, mga campaigns. We're just giving you some examples and yung diskarte ba kung paano nyo gagawin to. So ayun. Ewan ko kung na-explain ko ba ng maayos. Anyway. Tama ka naman. Isa sa mga advantages din ng mga agency na build na yung agency tapos meron ng mga toka na gagawa nun. May tao talaga. Mas madali sa kanila mag-implement ng mga strategies eh. So, mapa long term, mapa short term. Pwede within a month. Nakalatag na lahat ng mga kailangan nilang gawin. Tapos execution na lang. Yung mga ganung mga agencies madadali na makapagpa ng result. Tapos yung mga susunod na month parang na lang, alam mo yun, consistent effort na lang yung ginagawa pero hindi na ganoon ka dami dun sa first month. Grabe no, pag first, siguro natin sabihin natin first 3 months. Yun yung parang yung pinakamadugo na part ng SEO kasi doon mo talaga hihimay-himayin lahat kung ano yung magiging yun nga roadmap mo. Kaya importante 'to pinag-uusapan natin dahil yun yung pinaka-start kung ano yung mga gagawin mo in the future and upcoming months. So yan. Maganda tong usapan na to, Sir Gab. To add lang din sa sinabi mo yung sa agency. Pero yung first 3 months, yun din yung pinaka-importante para sa client. Kasi doon din siya magdi-decide kung kung okay ba tong agency na to. Kaya hindi dapat yun ipagsawalang sa bahala. Like, for example, nag-sign na siya ng contract sa'yo na i-optimize mo yung website and in-approve niya yung strategy mo. As much as possible, mag-implement ka na kagad ng mga bagay na, yun nga, yung short-term task para pag nag-report ka na ng SEO report, may mapapakita ka na. Kasi ako lagi ko na-experience awkward reporting palagi pag first month. Kasi kung sasabihin mo, nasa time ka pa lang ng implementation or wala pa talagang nag-take effect dito sa ginagawa namin, yun, doon ako nahihirapan pag nakipag-usap sa client. Awkward no, pag sa umpisa. Wala kang mapakitang result kagad. Pero ayun nga, as per sabi nga ni Sir Gab, focus kayo dun sa may impact kagad dun sa business. So, madaming example kaso mauubusan tayo ng oras dito. Yeah, ba, ito, bigyan ko na kayong example, isa pa, last. Sa local SEO. Kung local SEO yan, kung alam mong local yung yung business niya, baka pwedeng mas magandang bigyan mo muna ng pansin yung GMB bago yung website, 'di ba? Ayusin mo muna, baka quick win sa inyo 'yun. Nasa top 5 na kayo, baka konting push lang or konting optimization lang sa sa GMB is ma-push niyo siya sa top 3 ranking, no? Lalabas siya dun sa local snack pack. So mga ganong klase ng 'di ba? So ayun. Masama nga nun hindi pa nakiklaim. Hindi pa pala nakiklaim yung GMB Verified pa. Patay ka dyan. Anyway, moving on tayo sa question 5 natin. Sir, how do you prioritize tasks when building an SEO roadmap? Paano mo pinaprioritize yung mga, yung sinasabi natin kanina, kung high impact ba siya, ganun? Yan, tama. Ayun nga, actually, yun yung term na sasabihin ko. Naggagawa ko ng high impact task analysis or HIT analysis.
Hit, na oo. tinatawag. So doon sa roadmap ko, meron ako doon tatlong parang columns na nilalagay, no. Yung Mm-mm. one, gaano katagal or time consuming itong task na to. So nag-add Mm. ako doon ng yung 1 to 10 para kunyari 1 pinaka mabilis, 10 pinaka matagal, ganun. Ano pa isa? Column yung kung gaano ba ka-impactful. Kunyari, i-implement ko na ba to? Gaano to ka-impactful sa website kung gaano ba siya ka-ranking factor na lang, yun na lang yung term. Kung, Mm. kunyari, yung title tag, paglalagay ng keyword doon, for me, 10 yun. Kasi, ranking factor yung title tag. Alam naman natin yan. Mm. Yun pa lang ng paglalagay nun, siguro, 60% na nun is optimization mo dun sa gagawin mong page per Mm. specific page. Yun na yung pinaka 60%. Pangatlong column na nilalagay ko, yung is, kung gaano naman kadali siya i-implement. Mm. So, gano'n. Naglalagay ako ng 1 to 10 doon. Tapos, kung sino yung pinakamadami yung score doon sa total, nung tatlo na yung columns, siya yung i-implement ko doon sa first month. Okay, Mm. pero meron talaga mga task na non-negotiable na siya talaga dapat unahin mo. Like, Okay, for okay. example, si GAGSE setup. Kapag wala yung website nun, paano makikita yung result Wala, ng, di ba? wala akong So, details. Oh. yan. Tapos yung pangalawa, yung technical audit. Yan, like Mm. sinasabi natin talaga sa umpisa talaga yan. And then, hindi naman porke nag-technical audit ka, dapat lahat ng nandun na errors, i-fix mo na kaagad. So, let's say, mamili ka lang ng 3 or 5 na i-implement mo dun sa first month or first week na hindi naman Mm. gano'n katagal i-implement, na pwede ka pa rin Mm. gumawa ng ibang mga task. Mm. So, ganun. Ganun yung pagpaprioritize ko ng task dun sa Oo. roadmap ko. Sir, question, yung kaninang sinabi mo na impact, confidence ba yung sumunod? Tapos is? Hindi, time consuming, Okay, okay. impactful, tapos yung isa Mm. is. Pero yung is confidence din eh. Kung Oo, gaano mo siya kadali siya may implement. gagawin. Oo. Kasi iniisip ko parang ano siya yung ICE scoring model. Tama ba? Yung ICE scoring model. Parang ganun yung nasa isip ko na na ginagawa mo. Kasi Yun din nakita ko yun na eh. siya. Actually, Oh, yun din yun yun. 'di ba? Oo, parang Ah, may scoring. mm. Saan nila sir makikita yan sa course mo, no? Hindi ko lang alam kung nilagay ko na sa... Pero may nire-record kasi akong course ngayon, yung sa SEO, Yan. Ang gusto kong tawag plugging. dito. Eh. SEO Sprint. Ayun. Doon ko Yan. naman tinuro yun. Kasi yung Coming una kong course, soon. technical Mm. SEO eh. So Mm. parang hindi ko inad dun yung tawag dito, strategizing. So more on Mm. talagang Application basic ng application, technical is puro dun. execution. So yan, coming soon guys. Yung ice baby na na, Na strategy. na strategy. So dagdag lang ako dun sa sinabi ni sir. Yung iba ang ginagawa, may nakita ako nag-i-explain ito sa SEO tutorials ata kay Miss Angeline. Ang ginagamit niya naman is yung kay Eisenhower na matrix. Yung ang matrix niya naman is paano ko ba i-explain? Yung urgent, not urgent, important, tapos not important, parang gano'n. So pwede yung i-search yung Eisenhower matrix. Tapos doon kayo magde-determine kung ano yung mga gagawin nyo na, yung pwede nyo i-schedule kasi di naman urgent, mga gano'n. Tapos yung pwedeng i-delegate sa ibang tao kung may kasama kayo sa ibang team or may mga task kayo na hindi na muna gagawin ngayon. Tapos, kunyari, didelete nyo na lang siya totally. No, hindi niya siya isasama. Pero yung sa akin naman, sa course ko naman, so magpa-plug din ako ng course ko. Ang sa akin naman yung sa technical SEO part, may nakalagay doon na may category. Like kapag sa mataas ba yung yung impact niya sa SEO, high ganon. Tapos kung sa business mataas ba yung impact niya, so high, medium, low. And then yung last is yung kung gaano siya kahirap i-implement. So parang parehas din kay Sir Gab. So yung time or yung effort na for implementation. So binibase ko siya dun sa kung mataas yung impact niya sa SEO and also sa business, so kailangan siyang gawin kagad, parang ganun. May nakalagay naman doon ko yung mga students ko nakita naman na nila yun. So yun, magkakaroon kayo ng guide doon. Another thing na pwede niyong gawin dito, which is hindi ko alam kung reliable ba, is tanungin niyo si ChatGPT. Maglagay kayo ng prompt. So, di ko alam kung kung gagawin niyo to, pero kung gagawin niyo man, kayo ng grain of salt, like double check niyo pa rin kung dapat ba na yun yung unahin nyo. Like kung may mentor kayo, pwede yung tanungin. Kasi si ChatGPT, malawak na yung database niya. No? And also, meron siyang kalalabas lang na model. Nakita mo na to, sir, yung bago, yung O1. Hindi O1 pa. model nila. Mataas yung reasoning niya.
So pwede niyo siyang kausapin ng may prompt lang kayo na so bakit kung kailangan unahin to? So bakit ito yung high impact low effort ganyan. So yun, check niyo na lang GPT-4o ngayon 'di ba, yung model ng yung ginagamit ko. Oo, yung so mga complex tasks kaya niya. Pero yung lumabas na bago is yung O1 tsaka May O1 reasoning mini. O may mas mataas yung reasoning daw niya. So yun, try niyo lang gamitin. So yun. Thank you pala dun sa pagbanggit mo ng Eisenhower's kasi Oh, yung sa heat analysis ko pwede mo din siya i-combine doon. Kasi okay. 'di ba once na mayroon ka ng scoring, pwede mo rin gamitin yung Eisenhower after that para lalo na kapag may team ka na SEO team. Oo, Kasi oo. ito yung example ko kasi kaya sa roadmap ko walang Eisenhower na matrix kasi for freelancer di ko alam kung may Isa team na lang, ba oo. kayo. Oo. So parang siya Mm. lang yung magde-decide yung strategies. Pwede niyang gamitin doon, mag-add siya ng another column to decide kung ano yung dapat niya gawin. Siya ba gagawa nito? Siya mag-execute? Siya ba i-delegate ba niya? Or hindi na ba kailangan to? Yung mga ganun. Oo. Nice, nice. So, yun. Eisenhower matrix tsaka yung ICE scoring system. So, search nyo na lang sa Google. Combination. So, ano ba yung mga tools natin, sir? Tools na ginagamit nyo for data sources para makapag-rely kayo sa identification ng SEO task? Pinaka-important source, syempre, yung Google Analytics. Kasi Oo. nandyan yung real data ng isang website. Kung gagawa kayo ng mga strategies, mas maganda kung may access kayo dito. Pero kung sakali, kasi minsan dumadating yung time na kailangan na natin gumawa ng strategies bago pa lang tayo mag-propose dun sa website na hindi naman nating client. Oo. Actually, I would say ito yung pinaka-advantage ng pagiging matagal na sa industry na SEO expert na. Kasi pag yung mga baguhan, madalas naglalatag sila ng task na parang, alam mo yun, generic task na nila. And alam ng client yun na hindi nakafocus itong strategy na sinasabi mo doon sa website or business ko. Pero kapag ang ginawa mo, yung strategy na pinakita mo is combination na meron kang general practices dyan at the same time meron kang customized solutions for them, parang mas maiingganya siya na, may ginawa na tong research, may ginawa na tong strategy na para lang sa website ko. And nag-spend na siya ng time bago ko pa siya i-hire. Pag ganun, mas advantage ka dun. So, yun. Kung wala naman talagang choice, like wala kang GA, GSC, kasi bakit ka na naman bibigyan ng access dun sa mga tools na yun kung di ka pa naman niya client, ang pwede mong gamitin yung mga third-party tools like si Ahrefs, SEMrush. Doon makikita mo may mga average organic traffic, average pages, how many paid traffic yung nakuha nila. Pwede mo siyang gamitin para makapag-suggest ka ng strategy doon sa potential client mo. Yun. Nice, nice. May iniisip ako biglang gusto ko siyang balikan pero nawala bigla sa isip ko. Anyway, yun nga sir, yung sa Screaming Frog sir, na nagagamit mo rin siya for ano? For technical, for technical. So, napaka-importante niyan sa mga bagong task. I mean, minsan kapag nakakalimutan tong gawin, na-i-audit yung website, nandun pala yung mga high impact task na dapat gawin eh. Tsaka maganda ng interface ng Screaming Frog ngayon ha. So, gagamitin niyo siya. Tama. Ganda na. Tapos, if ever lang, kunyari, dun kasi sa example ni sir, yung magbibigay ka ng roadmap pero hindi ka pa hired. If ever na hired ka na, tapos meron ka ng access sa GA, GSC, tsaka sa, ano ba yung isa? GA, GSC, tsaka Ahrefs. Yan, kunyari may Ahrefs sila, pinahiram sa'yo. Pwede mo siya i-connect lahat sa Screaming Frog para makita mo ng isahan lang yung data. So, yun, ipa-plug ko lang ulit yung ano ko, yung course ko. May kasama doon na gano'n na paano mo siya i-connect lahat kasi magkaka-connecta lahat sila. Magkakaroon ka ng parang mas overview on everything na tawag dito. Kailangan mong ayusin and then doon kasi naka-evaluate kung ano yung mga high impact na pwede mong gawin kaagad using Screaming Frog. So, ayun. And at the same time, marami ng AI tools ngayon na nagkalat. So, ako personally, I use Labrica na for most of the crawling task and also sa identifying kung ano yung mga lacking pa. Pero kung, opportunities. Kasi mabilis siya eh. Kumbaga, nasa fast
pace na tayo ngayon ng ng doing of yung mga SEO tasks natin. But at the same time kasi may hawak kasi ako ngayon na yung client ko parang 50 plus website. So kailangan ko ng mabilis na audit and I'm using Fabrica, mga AI driven tools. Ang importante lang naman tandaan nyo when you are getting data resources, yung mga particular tools is identifying yung site performance, yung keyword rankings, particular keyword rankings ng mga website, backlinks, tsaka yung technical issue. Yun lang naman yung mga pinaka-importante talagang makikita nyo. So, lahat ng mga nasabi ni Sir kanina identifies all those particular things. Kaya, ayun, yung mga tools. Kaya, baka magulat kayo na bakit sobrang basic lang ng mga sinabi namin. Kasi, yun lang naman talaga yung kailangan nyo para makagawa kayo ng yung mga, parang, yung sa roadmap, yung mga task nyo. So, yun, huwag kayo magulat na basic lang. Meron akong pwede akong ma-share na medyo advanced kung may mga nakikinig dito na Oo, baka meron na agencies, no. Like for example, meron kayong budget for tools. Meron ngayong uso na mga, or hindi pa siya uso actually, first time ko palang ma-encounter, yung mga AI monitoring SEO tools na tinatawag na same din nung sa Labrica. Kino-connect doon yung mga tools like yung ginagamit mo, GAGSC and yung Looker Studio. Doon niya pinag-iisa yung mga data at the same time magbibigay siya ng sarili niyang insights. So para doon sa mga websites, marami kayong hinahandle. Kumbaga, hanap kayo ng ganung tool, mayroon kayong doon mismo sa time na yun, makapagbigay kayo ng insights sa client. Ano ba yung mga keyword na tumaas? Ano ba yung mga growth forecast para doon? Like, ano ba yung mga trending keywords na dapat targetin mo sa website? Galing nun, So, hindi mo na kailangan mag-research, nandun na talaga. Ito yung tinatawag na SEO AI monitoring tool. Wow. SEO AI monitoring tool. Mahal siguro yan. Medyo mahal nga lang. Kasi ginagamit na rin namin to for growth forecasting eh. Ilalagay mo lang yung mga keywords na tina-target mo. Tapos, magbibigay siya ng parang yung current trend or current traffic mo na kahit wala kang ginagawang optimization, saan ka? After 6 months, after 12 months. Pero kapag may inoptimize kang bagay, bibigay rin siya ng calculation ano yung pinakamataas mong pwedeng gawin. Pwede mo makuha traffic. Or pwede mong lowest or medium. Yung mga ganun. Ginagawa ko kasi ito mano-mano before. Yung boss ko nakakuha siya ng tool na ganun. So, pwede i-white label yan? Pwedeng i-white label. Yan. Mga agency. Okay yun. Monitoring AI. Thank you Sir Gab for sharing that. Galing. Nice yan. Out of the box na yung bagay na yan, pero yan share ni Sir Gab ngayon. Anyway, moving on. How do you involve, sir, yung other teams like content and development or any department, sir, in identifying tasks for your SEO roadmap? Pagka meron kayong mga external team or mga wino-work nyo yung isang client pero meron siya sariling content writer or developer, dapat yung roadmap nyo medyo madaling intindihin. So kung gumagamit kayo ng project management tool, dapat yung kumbaga yung katulad si Asana, meron siyang sariling mga columns for them, ano ba yung mga action items na pwede nilang gawin doon, ano yung next step. Kung gumagamit naman kayo ng spreadsheet, dapat nakalagay doon kung sino yung assignee para alam nila kung kailan tsaka kung kailan dapat nila i-implement yung bagay na yun. May deadline. Kasi, may deadline. Or mas maganda nga Gantt chart para alam mo yun, alam nila kung kailan ma-i-implement yung bagay. So, lalo na sa mga devs, napakahirap na i-communicate with them. Especially kasi meron din silang sariling sariling mga method na ginagamit. No? May life cycle development sila na ganyan na tinatawag. Tapos, meron din sila mga flowchart. So, kung gusto mo na maging kaklose mo, which is hindi naman madalas nangyayari, yung kaklose mo yung developer, dapat clear. Relationship. Dapat clear ka talaga kung ano yung gusto mong ipagawa sa kanila as much as possible. May video ka, may screenshots ka ng gusto mo mangyari or mayroon kang resources na ibibigay sa kanya. Ayun. Hindi yung yung vague yung pagkakasabi mo. Kanyari, ano yun, implement H1. Anong implement H1? Saan ba dapat ilagay yun? Mga ganun. Yung mga ganun. Dapat point per point. Tsaka siguro yung mga jargons kasi may mga certain na words na pang SEO lang na hindi nila naiintindihan. Like, magbibigay ka ng acronym sa kanila. Core Web Vital. Hindi nila alam yun eh.
Alam nila yung Ah, lighthouse. Alam nila yung yun. Pero, CWB, ganyan mga, ah, wala yung CWB. Suntokin kita eh. So, yun, wag niyo lang sila masyadong ganyan sa ano rin, sa tawag dito sa mga jargons din. Yun. May add ka pa, sir, bago ako mag-add dun sa akin, sir. sige, ikaw na. Okay, so sige. So aside dun sa ano sa siguro sa akin lang, aside dun sa sinabi ni Sir Gab, add ko lang is yung ano, yung mga meeting. So alam natin maglalagay tayo ng kunyari itatag natin gamit yung is Google Sheet. Itatag lang natin sila dun sa particular na ang tag dito. Na task nila, 'di ba? Yung may name sila doon, yung due date and also yung urgency na kailangan siya magawa and may notes. Pero at the same time, if kaya naman, kung may huddle kayo, pwede yung banggitin doon. And also for the follow-ups, mas sa akin mas okay yung ano eh, yung sa meeting ko pina-follow up kasi yung pini-PM ko lang. Kasi usually, hindi sila nagre-reply kaagad, matagal. So, sa meeting, kunyari, andun pa yung boss nyo, hindi, papapollow up mo talaga. Hindi yun para ipahiya sila, para lang magkaroon ng urgency. Kasi minsan, hindi na expedite kaagad yung pinapagawa mo eh. 'Di ba? Eh, alam naman natin, pag na-implement yon matagal pa bago yun magkaroon ng ano ng result. So kailangan mai-implement na siya agad-agad. So ayun lang. During meetings maging ano ka rin tulad ng sinabi ni Sir Gab, on point tsaka malinaw din yung pagkaka-deliver mo. Kasi pag big pa din, big na nga dun sa instruction mo sa ano, sa email, big pa yung pagka-explain mo dun sa meeting, edi good luck. Bottleneck yan forever, 'di ba? So ayun. Meron pala ako i-add. Ah, Sorry. sige, 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 sir. Bali, sa devs pa rin, talagang may galit sa mga... Ate, ano, ewan ko siguro ako lang din naka-experience. I don't wanna be racist Hmm. about it, but Ah, when it ibang comes lahi. to, when it comes to Hmm. development, mayroon akong gustong nakakausap na lahi Hmm. versus dun sa, alam mo yun, alam mong buwisit kausap or mayabang na mas May magaling, ganun, may parang, ganun. Mm. so may mga ganun. Sabihin ko na lang, ang madalas kong nagugustuhan yung work ethics at the same time yung experience. Usually yung mga Ukrainian tsaka yung mga Russian. Yan, sila Mm. yung mga magagaling talaga na pag sinabi mo yung ganitong task, isipan agad nila and magre-research agad sila about that. Ah, So hindi ka nagre-research na pa talaga sila, no? so hindi mo na Oh, kailangan nice. silang anuhin. Minsan sila pa yung magsasabi sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin afterwards. Meron naman Mm. akong mga na-experience na naka-work ko mga devs na like yung Indians or Pakistani. Mm. Madalas to nakikipag-away sila sa'yo kasi gusto nila yung mga task Easy. na madali lang ang gagawin. Mm. Kahit na Mm. hindi naman yun yung gusto mong maging output. Or Oo. ginawa yung pinapagawa mo pero 60% lang. Parang ganun. Pero sa kanila, done na yun. Yung mga ganun bagay. Doon ako naiinis kasi Mm. nauubos yung time ng pakikipag-meeting, Yan, yan. pakikipag-explain ng Oo. dahil doon. And also blocker din siya for SEO eh. Kasi, Oo. kunyari, ang pinapa-optimize mo sa kanila, may kinalaman sa crawlability and indexability ng website, importante yun sa'yo. At the same time, para mas maganda yung maging kalabasan mo kay Google or Mm. mas, yung parang Yung alam sa mo result. impactful yun. Impactful Mm. talaga pag ginawa nila. Kasi ang Mm. dami, let's say 100,000 yung URLs na affected na pag isang lagay lang Oo. nila ng canonical tag, ano na, fix na. Yung mga ganun, pagka, Mm. ewan, sorry na lang kasi iyan talaga yung experience ko. De, ano, Sana hindi nyo ma-experience yun. pares tayo na experience dyan. May ano, nung nakaraan, nakikipagpadagulan ako actually sa, hindi naman siya yung parang pinaka-web dev, pero siya yung parang head Mhm. nung ano, tapos yun, may mga bagay yung pinapa-expedite. So, laging bottleneck sila. So, Pakistani din yun. Sorry kung may ano kung may mga ka-work kayo, may ka-close kayo na pa. Tsaka Oo. kalahi, Hindi baka hindi jowa naman nila. oo, hindi natin ano yan, hindi naman tayo racist. Kaso kasi alam niyo, sila yung nagbibigay ng bad rap sa ginagawa nila 'di ba? So, ayun lang. Whenever you encounter those kind of tag dito, web devs, abaan niyo yung pasensya niyo, number one. And also, apply na kayo sa iba. Hindi, joke lang. Hanap ko yung ibang way on how to communicate pa rin. Ako nakikipagbardagulan lang talaga ako. Pinapakita ko sa nila kung sino yung tawag dito, mas dapat sundin na ito kasi yung gusto ko, ito yung gawin nyo. Huwag kayong gagawa ng iba na ibang tactics na para mapadali lang yung trabaho nyo. Tama si Sir dun eh. Gusto nila yung easy. Tapos minsan yung mahirap yung pinapagawa mo, bigla kang tatanungin, how are we gonna implement that? Parang gusto ko ibalik sa kanila yung question. Ako na lang kaya yung mag-web dev sa inyo.
Tapos ako yung pasweldohin para sasabihin ko Oo. sa inyo kung paano nyo gagawin yan. May one time sinabi ko talaga yung process na nakita ko sa internet na Ah, doable tong bagay na to. Na ano na lang sila, speechless kasi syempre may knowledge din tayo about technical and web development kaya parang hindi nila mm. pwedeng lokohin tayo with sasabihin nila pag i-install ng blog 1 month. Sabi ko, ako na lang kaya gagawa, lagyan ko ng blog tong website ng 1 day, 2 days. 1 month. 1 month ng putik. Saan gawa yung website na yun? Yun Yung nga eh. hard-coded. Anyway, so moving on. Ay, mga hindi kami racist dito guys. Friendly tayo, friendly. Anyway, sir, question natin, malapit na tayo matapos. How do you adjust your SEO roadmap when you encounter, yan, tulad Ah, ito, algorithm updates, di ba? And changes in search trends. Kasi marami ngayon sunod-sunod eh. Nag-iiba ka ba ng landas? Yan. magandang question to actually kasi Mm. yung ibang mga nag-start pa lang or yung hindi alam kung ano yung gagawin, usually nagpapanik agad sila kung ano yung dapat Mm. nilang gawin. So Mm. dito, I would say, hanggat hindi pa tapos yung core update, wag mo na kayong gagawa ng something na Mm. medyo, ano tawag ito? Crazy na Yeah. pwedeng malaki agad yung i-implement nyo. Like, i-redirect nyo na kaagad yung page na to kasi bumaba yung traffic nyo ng isang Mm. linggo. Nung pala, hindi pa tapos yung core update. After ng 1 week, biglang may times kasi nagro-rollback si Google. Like, Oo. ang pangit yung naging result ng update namin. So, babalik ko yung dati. Ikaw, niredirect mo na yung page. Paano ka ngayon? Yung mga Patay ganun ka. diskarte. Oo. Ang gagawin mo, wait ka lang hanggang matapos yung update. Tapos, i-analyze mo. Ito naman pwede naman gawin kasi wala ka namang i-implement eh. I-analyze mo lang ano yung mga pages na affected, ano yung Mm. mga query na affected. Tapos, pag tapos na yung update, that's the time na mag-suggest ka sa kanila ng mga changes. Like, pwedeng after ng core update, inalis ka niya or inalis ka niya from featured snippets kasi hindi na pala updated yung sagot mo dun sa question. So, ang pwede Mm. mong gawin, i-analyze mo kung ano yung nasa top 1 ngayon na featured snippet and then try mong i-insert din sa website mo or parang ang tawag dito, improve mo yung sagot nila. So, ganun. May Mm. mga scenario na mas madadali siyang i-implement. Pero, ayun nga, wag magpapanik. I-analyze muna kung ano yung nangyari, ano yung intent na ngayon ng keyword na yun. Tapos, implement kapag tapos na yung core update. Mm. Yun, tama nga yung sinabi ni Sir Gab. And ano ba yun? May iniisip kasi ako na parang sinabi sa Ice Age, ayun, don't move a muscle, parang ganun. So, wag ka mo nang kasi sa kagustuhan natin na makabawi agad, 'di ba? Kasi minsan nagdidip talaga eh. So, ako may experience akong ganyan ngayon. Isang client ko nagdip siya ng bahagya. So, around 10% ata yung loss sa traffic. Sabi ko, wag muna kaming kikilos, antayin naming matapos yung tawag dito, yung implementation nung core update. Hindi pa naman siya tumataas ngayon actually, pero nag-stable na siya. So kapag nag-release na ng news na tapos na yung rollout, so doon ka siguro mag-start na alam yung sinabi nga ni Sir Gab, alamin mo na yung mga bagay-bagay. Pero hangga't di pa natatapos, wag ka munang tuloy mo lang yung ginagawa mo. Kung alam mo namang, 'di ba, sa roadmap mo nakita mo naman wala ka namang black hat tactics na ginagawa, ba't ka kakabahan? 'Di ba? So diretso mo lang yung ginagawa mo, hindi pa kailangan mag-pivot kaagad. Pag natapos yung rollout, that's the time na pwede ka mag-pivot, gawa ka ng panibagong mga strategies na and pag na-assess mo na yung damage dun sa website mo mismo. So easy ka lang ha? Easy lang. Sabi nga ng Bini, 'di ba? Buhay ay di karera. So Ano, ano yung Bini? di mo alam yung Bini. Nako po, sir. Marami ko makakaaway dito. Di mo alam yung Bini. Anyway, question number 9 natin. How do you measure? Ito, measurement na, sir. How do you measure and track the progress of task on your SEO roadmap over time? Alright. Yan. Yung pinaka-basic strategy to track or yung progress, kung okay ba yung nangyayari, no, Mm-mm. is, I would say, every quarter, like, Mm. nag-implement, nga, sabi ko kanina, pagka first month pa lang, medyo awkward yung reporting yan eh. yung, yung, I would say, third month, ayan, medyo mayroon ka ng changes na mapapakita dyan, like yung position ng keywords, yung traffic, or yung conversion mo. Tawag dito, i-compare mo, di ba, yung current, yung sa pinakauna nating step, chine-check natin yung current data, no? Current scenario ng website. So,
that time meron ka dapat dyan benchmark report like screenshot ng, for example, ito na lang, para magets nila. Link building yung task mo and you aim to say 3 months magkaroon ka ng 30 referring domains. So that's 10 referring domain per month. Ngayon, ang pwede mong ipakita yung current scenario na ini-screenshot mo sa Ahrefs, 0 yung yung referring domain or 0 yung DA or DR. Tapos after 3 months, screenshot mo ulit, tignan mo ilan na yung nakuha niya na crawl ni Ahrefs. So let's say meron ka ng 30 referring domains doon, tapos tumaas na ng 2 or 3 yung DR. So yun, nakikita mo na nag-take effect yung progress ng task na ginawa mo sa roadmap. At ganun Nice, din nice. yung sa traffic naman. Kung yun yung goals nyo, no, pwede mong, like for example, first month, 200 sessions per day or per month ang nakukuha ng website. Pero na nag-implement ka na, umabot na ng 1,000. So ilang increase yun? Yeah, ilang percent? 800% increase. Ganun yung strategy. Like every 3 months, tignan mo kung gumagana ba. Tapos, that's the time na pwede kang mag-decide kung itutuloy mo pa ba yung mga strategies na ginagawa mo or meron ka na ba dapat na baguhin. Kasi, say, walang nangyayari, hindi ka na crawl, hindi ka na nagkaka-traffic kasi pala, yung technical audit mo, hindi pa ayos. So, you need to go back to the task and then analyze again ano ba talaga yung mga important para dun sa website. Tama. Yeah. So, quarterly, no, yung pag-check natin sa... For me. Sa akin naman, magpa-plug ako ulit ng course ko. So, sa course ko, ayan, may makikita kayo dun sa project management. Dun sa second tab, may makikita kayo dun na parang benchmark. So, 0 yun. So, 0 months. So, yun yung kumbaga, i-benchmark nyo sa pinakauna. Like, ilan ba yung traffic nung website? And then, ito kung may Ahrefs kayo kasi Ahrefs yung, yung basis. So, ano nga yung sinasabi ko? Ayun, benchmark 0. Tapos, kung ilan yung traffic ng website. And then, at the same time, ilan yung nasa top 3 ata yung nakalagay ko doon. So, ilan yung nasa top 3 niya na keywords na nagra-rank siya. So, halimbawa, 5 lang sa ngayon. Tapos, dati naglalagay ako nung sa yung value ng traffic, pero tinanggal ko na rin siya eventually. Pero nando pa yun sa sa tawag dito, sa template natin. Nakalagay pa. Pwede niyo siyang tanggalin if you prefer na hindi niyo siya makita. But also at the same time yung backlinks. So, binibilang ko rin kung ilan yung backlinks. Kasi minsan kapag gumagawa ako madalas pala, gumagawa ako ng blog, may mga natural backlinks na nakukuha yun, especially kapag nasa top siya. Like, kilala ka na for that particular, halimbawa, yung website na hawak mo is kilala na for that particular topic. 'Di ba? Nasa number 1 siya palagi. Nagkakaroon ng parang link earning. 'Di ba? Nagkakaroon siya ng links. So, yun, sinasama ko rin siya kung ilan yung links. And especially kapag sa local SEO, kapag nagbi-build ka rin ng kunyari, directory listing lang. Yung iba kasi diyan na i-index or nakukuha ni Google, naka-capture niya, or the Ahrefs na lang din. Pero yung iba, hindi nakukuha. So, ayun, nadadagdag din siya dun sa dami ng backlinks. Especially kapag, kunyari, second month pa lang or third month, gumawa ka na ng citations list. So, yun, masasama siya dun sa, sa impact report mo. And, yun, then i-benchmark mo siya from 0 months dun sa third month. Yung sinabi nga ni Sir. Tapos, tignan mo ulit sa Ahrefs kung tumatas ba yung traffic nyo. Yun nga yung sinabi ni Sir. And, yun, if ever naman na for a year yung dadagdagan mo na lang yung parang column. Like 0, 3, 6, 9, 12. So yun, makikita mo yung progress mo doon. 'Di ba? And if ever you hit a roadblock or if you hit a certain plateau, baka may kailangan ka nang i-change. Like nung una, halimbawa nung third month mo pa lang is nagre-rely ka lang doon sa natural growth ng backlinks mo. Baka ngayon pwede ka nang on the 9th month, 'di ba? Pwede ka nang mag-outreach naman ngayon or do some PR link building stuff. So, ayun, yun lang yung matadagdag ko dito. But ni-reiterate ko lang sinabi ni Sir, pero same lang naman. But ayun nga, dun sa course meron yun. Check out nga na lang. Last question na tayo, Sir, no? So, malapit na pala tayo magtapos. Tama ba? Last question na nga tayo. So, question number 10. Ang saya nung usapan natin, hindi ko napapansin actually hindi ko natatrack kung ilang minutes na tayo or 1 hour na ba tayo, di ba? So, yan. Sir, give some advice. Siguro rapid fire na lang na advice to those SEO starting as a strategist or manager when dealing with a new campaign. Ito maganda to, so mainig kayo guys. Okay, so pag mga SEO strategist and manager na medyo darating talaga sa point na mahihirapan kayo kasi ano ba dapat yung strategy na gagawin ko dito or ano ba dapat yung
next steps, no? Bukod dun sa mga sinabi namin kanina, creating your roadmap, checking your current data ng website, and identifying kung ano yung products, clear understanding sa goals, magandang pwedeng gawin is to always check yung competitors. Yan, oo, di natin nabanggit yan kanina. Kasi there are strategies dun sa competitors na talaga actionable item agad na pwede mo agad gawin, and you can also improve them na hindi katulad ng ginawa nila pero mas improved version. Tapos tignan mo din kung ano yung naging impact nun. Kasi madali naman itong tignan sa Ahrefs pagka pwede mong i-check sa kanila yung mga top pages nila, yung mga blog categories na ina-upload nila, ano yung mga call to actions na ginagamit nila, ano yung mga websites na pinaglilinkan nila. Yun. Once na meron kang idea, upper hand yun kung ano yung mga ginagawa nila. Ibig sabihin, kapag gumagana yun, nagra-rank sila, nakakuha sila ng mga traffic and conversion, ibig sabihin gusto ni Google yung ginagawa ng competitor na yun. So, pwedeng gayahin yun or i-improve mo pa. Yan, so, another one nang pwede mo pang gawin kapag medyo stuck ka na. Kunyari, sinabi mo sa akin, nag-competitor check ka na and ginawa mo na halos lahat ng ginagawa nila. Pwede mo pang gawin is yung mag-research ka ng mga new strategies na lumalabas, especially sa LinkedIn. Madami nagpo-post dyan yan Mga emerging na strategies. Oo, tas mga bite size lang na pwede mo kagad i-optimize or i-implement yung website mo na may step-by-step guide sila dyan. Minsan kasi may mga strategies na gumagana sa isang niche, minsan naman hindi. So you have to try. Like for example, si SaaS website, doon madalas kami doon gumagawa kami ng mga pages like alternatives to or comparison of your brand versus the other brand. Kasi yung mga keywords na tina-target namin doon are mostly bottom of the funnel, and those customers are ready to buy your service. Kasi kaya nga sila nag-research ng alternative. Maybe because they are looking for products that are having this feature or mas mura yung pricing. Kung yung strategy na yun sa SaaS, baka pwede mo siyang gawin sa e-commerce mo. Yung mga ganun. Pwede so rin. You have to really try it. Try and try para makita mo kung ano yung the best na gagana para dun sa website. So yun lang, yun, madalas na basic. Pero rin basic. yan medyo mahirap din siya i-implement Depende pa rin talaga kung gaano kakagaling mag-strategize. Tama. Siguro amplify ko yung sinabi ni Sir about competitors. Parang competitor research siya, no? So siguro yung one step na pwede nating gawin on yan nga, magkaroon tayo ng strategy. Siguro yung sinabi mo rin sir kanina sa first natin is understanding the business. Siguro bigay tayo ng mga examples pa. So when you say understanding the business, number one yun siguro yung competitor research. Ano yung ginagawa nila na effective na pwede nating i-implement? So isa yun. Siguro number two, by understanding the business, ini-immerse mo yung sarili mo dun sa business model na meron yung kliyente nyo. So example, ano ba yung ginagawa ng client nyo right now? For instance, sa real estate, 'di ba? Broker siya, tapos kunyari yung client niya may mga pinapakita na alam mo yung sir, yung parang virtual na room, parang ganun na yung mga uso ngayon So hindi pa uso dati yan, ngayon lang. Ngayon nag-uuso yan. So halimbawa, ginagawa nila yun, tapos nagiging effective sa kanila kasi nakikita mo yung traffic dun sa particular page na yun na merong virtual something. Example lang to tapos kasi wala akong alam sa talaga sa real estate, nagbibigay lang ako example. So nag-start yan nung pandemic kasi nung time diba? hindi pwedeng lumabas yung mga tao, kaya yung mga realtors nagbigay sila ng alternative for them to check kung ano yung nasa loob ng website, nasa loob ng bahay. Baka may dumi or may may kailangan palang ipa-repair, yung mga ganun. Butas pala yung kisame, di ba? So, yun, maganda yun kasi kung yun yung client's business model, yung business model niya is yung sa real estate nga. So, yun, isa yun sa mga bagay na pwede nyong i-add. Tapos siguro yung customer behavior din. So, example naman ng customer behavior on understanding a business. Halimbawa, yung client nyo is more on, sabihin natin yoga, kunyari, yoga instructor siya. Tapos fitness instructor, ganyan. Alam mo na yung mga customers or possible customers niya is nagtitingin lagi sa kunyari sa Instagram, 'di ba? Baka 'yon pwedeng maging source ng referral traffic papunta sa website nyo.
'di ba? Pumipiyok pa ako. So, ayun, pwede nyo gamitin yun na I understand nyo lang kung saan ba naglalagi yung mga customer nitong particular na business na to. So, ayun, maganda yung sinabi Tama. ni Sir kanina. 100% agree ako doon sa Oo. sinabi mo. Kasi meron ako example dyan naman sa, nyari, sa travel. Like, ang target Mm-mm. audience nyo pala, mga retired couple, for example, na gustong mag-cruise. Alam mo yun? Ganda nun ah. Cruise. Oo. Kasi sila talaga yung mga mahilig sa ganyan eh. Like, Pera na yung kasi yung mga activity. yun. Oo. Oo. Kumbaga, wala ka. Meron ako nabalitaan na meron daw couple na retired. Ang ginagawa nila, instead na bumili ng house or mag-rent ng house, ginagawa nila, nag-ano na sila Travel. ng cruise. Oo. Tapos ilang Oo. months din Sarap. sila doon, diba? Tapos Oo. ganun din daw yung mas mura pa yung ginastos nila kaysa bumili ng bahay or Oo. bumili ng Libre pa baga, yung pagkain. Oo. Oo, tas yung life mo talaga na-enjoy mo, 'di ba? Mm-mm. Napunta pa Tapos sa ibang lugar. tas ikaw naman to si travel website ang ilalabas mong deal, mga pangbata na Mm. trekking, mga Yan, yan. ganun. Oo. mga mga may connection sa running or what or Oo. traveling na kailangan mo maglakad. Hindi siya pasok dun sa target audience mo kasi ang gusto mo pagka mga matatanda or retired couple, yung mga Mm-mm. chill-chill travel lang, hindi yung makakapagod o baka doon pa sila mapaaga, 'di ba? Oo, totoo So yan. at least alam mo yung business model mo. Ay, naku. Tawag dito. Sige, bigay pa tayong examples. Ay, sigundihan mo na lang ako dito, sir. Naiisip ko kasi for SEO, kunyari, ito nga, advice para sa SEO strategies yung pinag-uusapan natin. Siguro, with that particular issue sa Pakistani, so sorry ulit, di kami racist. Educate and communicate, napaka-importante nito. Paano ko ba i-explain? Yung lagi nating sinasabi sa podcast na to and also dun din sa mga pinopost namin ni Sir Gab is to parang i-educate nyo rin yung client nyo, 'di ba? And also if may chance kayo, educate nyo rin yung ibang department like sa content team kasi yung iba diyan wala naman talagang alam masyado sa SEO. So bakit natin ginagawa to? Halimbawa, bakit nyo nilalagyan ng keywords sa H2 nasabi na to sa H1. So parang ganun, explain nyo lang ng maikli, 'di ba? Hindi naman kailangan yung super in-depth pero kasi kapag nag-explain kayo ng ganun, yung knowledge transfer ba, nagkakaroon kayo ng parang authority na ay alam na ito yung sinasabi niya. Siguro dapat natin talagang sundin, di ba? So yun, siguro matatanggal na rin yung barrier or yung issue na kung susundin ba kita o hindi. Dahil pinapakita mo yung authority mo. So, yun, siguro i-understand nyo lang ng mas maigi pa yung SEO para mapag-educate kayo. Kasi kung wala rin naman kayong knowledge about SEO, hindi, di ba? Sabihin natin meron, dun lang sa mga course na kinuha nyo, hindi na kayo nag-aral pa. 'Di ba? Hindi na kayo nagbasa ng mga updates or whatnot. So, ayun, educate and communicate number 2. Sir, baka may idadagdag ka doon bago mag-pursue. Tama naman. Mm. Lagi ko na experience yung sa content writers. Bakit for me yung simple explanation ng bakit importante yung anchor text or yung paglalagay ng internal linking sa kanila. Minsan kasi may idea yung writer na iba yung kaysa dun sa mga idea ng SEO. Like yung isang keyword ginamit niya na dito, ililink pa niya sa ibang page. So, di ba pag ganun, parang demotions siya dun sa internal linking natin. Makaka-apekto siya sa ranking factor kay Google. So, kapag in-educate mo sila, paano dapat ginagamit ang anchor text, paano dapat ina-analyze, paano yung correct way, and makakapagbigay ka talaga sa kanila ng knowledge transfer. And syempre, gagawin na nila yun sa mga future. Di mo na kailangan i-analyze pa ulit yung anchor text nyo kasi medyo tedious yun eh. So, kumbaga nagiging siya, consistent and tuloy-tuloy. Oo. Tsaka hindi ka na mahihirapan na mag-explain ulit kasi nasabi mo na eh. Or pwede kong recorded sessions, di ba? O kaya, alimbawa, na-explain mo na dun sa isang content writer, tapos magtatanong pa yung isang content writer, pwedeng siya na lang yung mag-explain kasi na-explain mo na eh, di ba? So, ayun, o kaya sa SOP. Sa SOP. Yan, sa SOP, pwede rin. Pwede natin ilagay, di ba? Yun, create SOP rin. Yan, isa sa mga pwedeng maging strategy. Advice natin sa kanila. Oo, kasi kung wala ang SOP, nakakapagod din mag-explain na ba? Di ba? Kung may chance kang gumawa ng SOP and yung pinaka-system talaga. Siguro, last ko na lang na ma-advise sa inyo. Embrace nyo or magkaroon kayo ng, kumbaga, i-cultivate nyo yung growth mindset palagi. Ito, napaka-importante nito Kasi may mga certain kahit na yung mga hindi man luma, batikan yan. Pabigyan natin ng mas magandang justice. Yung mga batikan na sa SEO, wala silang growth mindset na may panibagong trend na dapat ito yung gagawin. Like may bagong idea na nanggagaling sa iba,
hindi nila ako kukunin kasi syempre ako yung mas matagal dito, bla bla bla. Ako yung mas magaling, ganyan. Huwag kayong ganun. Doon kayo lagi sa sa side na i-weigh nyo kung okay ba yung sinasabi niya. Like for an instance, sige, bigyan pa natin na yung mas relatable na example. May sinasabi rin yung web dev. O sabi natin siguro mas magaling tayo sa SEO sa kanila. Pero kung may katwiran naman yung sinasabi nila, 'di ba? Absorb pa rin natin. Kasi baka makatulong yun sa campaign natin eh. So, ayun lang. And also, sa lahat ng setbacks, kung meron kayong growth mindset, isipin nyo na lahat ng pagbaba ng traffic, pagbaba ng ranking, pagiging balasubas ng kliyente natin, 'di ba? Ano 'yan? It's an opportunity for us to learn and grow. 'Di ba? Pag may growth mindset ka, yung laging may isip mo, ay, baka nangyari 'to kasi ito yung maling ginawa ko. Kumbaga magre-regroup ka na dapat pala ganito yung ginawa ko. Kumbaga magkakaroon ka ng ownership doon eh kasi gusto mong maayos yung mga bagay. And ang alam mo lagi sa isip mo, 'di ba? Opportunity 'yon para maayos mo and at the same time lesson sa iyo. So kung mas malupit ka pa, katulad ni Sir Gab, gagawa kang case study. 'Di ba? So, ay, ito yung ginawa naming mali. So ito yung ginawa namin tama. 'Di ba? Kung may growth mindset ka, makikita mo 'yun eh. Pero kung ay, hindi ganito ako, ganyan ako, iyak na lang ako, parang victim mentality ka. So, wag ganun. Okay? So, ikaw pa naman yung manager, ikaw yung strategist ng grupo. So, embrace growth mindset. Nagkaroon So, yun tuloy ba? ako ng idea dyan sa sinabi mo na Okay, okay. gawa ng case study. Kasi, di Mm-mm. ba kadalasan yung mga case study parang, 100% maganda yung Oo, effect maganda. or gumana yung Positive, positive. strategy. Oo. Pero di ba pag sinabi mong case study, pwede mo rin namang sabihin doon yung 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 hindi mali. gumana Oo, or yung maganda hindi mali. gumana. Oo, Oo, tama, para tama. hindi nila pamarisan. Di ba? May Mm. mga ganun eh. I think maganda rin siya. Baka maglabas ako ng isang ganyan sa future na Nice, when it comes nice. to Mm-mm. client handling naman. Kasi meron Mm. kaming isang client na though maganda talaga yung naging namin umpisa, pero I would say nagkamali ako kasi hindi ko na ipakita yung impact or yung result na Ah. nagpagawa namin. Kaya akala nung Mm. client ay wala kaming naibigay sa kanila. Pero Mm. looking back kung ano yung mga changes nung last year na nasa Mm. magandang situation ngayon siya. Kaya lang Mm. siguro yung competitors, they are also doing SEOs, they are also spending a lot of money. Mm. Kaya hindi ganun kadali yung naging challenge. Ngayon, Mm. ang pwede kong realization siguro dun sa case study ko na yun would be yung importance ng constant communication with the Communication. client. Oo. Yan, yan, At the yan. same time, yung giving them yung mga scenarios na hindi na kayang i-influence ng mga ginagawa lang natin. Kasi for example, yung core update yan, Mm. yung AI overview, ano ba naman magagawa natin dyan, di ba? Oo, oo. Kung yun yung gusto ni Google ilabas doon, siguro sa future strategies nyo, doon lang kayo mag-a-adjust. Pero yun nga, Mm. maganda yung case studies na medyo hindi successful pero meron kang matututunan na insights. Kaya nga eh. Nice yan, nice yan. Abangan ko yan, Sir Gab. Anyway, yan dyan na nagtatapos yung kwentuhan natin ngayong araw na to. And we do hope that you get something out of this kasi napaka-importante ng roadmap and especially yung mga tasks na gagawin nyo all throughout sa campaign. So, Sir Gab, meron ka bang announcement? Alam ko may mga announcement ka. Ah, siguro may ilalabas kasi akong bagong SEO course, yung tinatawag na Mm. SEO Sprint. And dito rin Mm. yung itatopic ko dun sa WOSCON, no? Dun sa Mastermind. Pero Nice. meron Yan. din akong bagong na-invite ulit ako previously sa Baguio naman. Hindi ko lang alam kung ano pa yung ibang details, pero yun, abangan na lang nila. Sana Nice, umabot nice. yung recording natin na to. Marami na ata tayong nakasalpak. Sa akin naman, wala lang. Wala akong masyadong updates. Pero wag kayong magugulat kung palagi akong nagpo-post sa Facebook about something like yung mga ideas ko on some part of SEO and in life. Nagpa-practice lang ako ng copywriting ko. Okay? Copywriting skills lang yan. So, deliberate practice lang ako ng copywriting ko. And also, for those people that wanted to enroll to my course, yan, bukas pa rin yung local SEO masterclass, beginner to advanced. Siguro, by end of the year, i-start ko na yung parang 2.0 niya. No, merong injection na to ng AI
So lahat ng ginagawa namin ngayon. And also I'll add something in the gray hat side. So watch out kayo dyan. Kasi may case study akong binibuild din ngayon for those 50 websites na hawak ko. So yan, watch out na lang for that. So yun lang for this day. Yan. See you guys soon. And salamat sa pakikipagkwentuhan sa amin ni Sir Gab. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.